Napakasimple nga lang ng ingredients na gagamitin natin today pero napaka-quality na magagawa nating donut. Another pang bentang negosyo na naman ang gagawin natin today, so wag na nating patagalin yan at simulan na natin. Hayaan niyo muna akong gumamit ng mixer dahil mangalay yung kamay ko. 1/2 cup ng water, 1/2 cup ng milk, pwedeng evap, pwede ang fresh milk. Isang piraso ng large na itlog, 1/2 cup ng sugar, 1 teaspoon ng salt, and 2 teaspoon ng instant dry yeast. Fermifan 2-in-1 yung ginagamit ko doon. Maglalagay tayo dyan ng 500 grams ng bread flour. Alam niyo ba, mas magandang gamitin ng bread flour pagka mga donut kasi mas marami yung kinakalabasan niya, mas malalaki pati. Hinalo ko muna yan para pagpasok natin sa kanya sa mixer, mas madali na natin siyang maimimix. Pagka-mix natin, after 5 minutes, naglagay na ako dyan ng 1/3 cup ng butter and 2 teaspoon ng chocolate emulco. Ang kagandahan nga dito sa emulco, pwede na tayong maggawa ng iba't ibang flavor ng donut o mapa cakes pa yan nang hindi na nagbabago ng ginagamit nating recipe. Dagdag na lang tayo, and since concentrated siya, hindi siya makaka-apekto dun sa texture o dun sa liquidation ng ating recipe kasi konting-konti lang yung kailangan mong ilagay. So, ayan, minix ko lang yan hanggang sa kuminis yung dough natin and then, ikakat na natin yan. Hindi masyadong malambot yung dough natin, no? Sakto lang. Hindi ka mahihirapang hawakan sa sobrang lagkit, pero napakakinis. So, ayan, magkakat na tayo. Naglagay lang ako dyan ng konting butter para lang hindi siya magdikit-dikit. Ikakat natin to sa 35 to 40 grams each. Kung wala kayong butter para ilagay dun sa dough natin at nagtitipid, pwede rin namang gamitin ng shortening. So instead na 1/3 cup ng butter ang ilalagay nyo, 1/4 cup lang ng shortening ang kailangan nyong ilagay. Okay? So ayan, pagkabilog natin, nirest ko yan for 10 to 15 minutes para lang ma-relax yung dough and ma-flatten natin siya ng maayos. And then, i-roll na natin. Ganyan yung pag-roll sa kanya, parang gumagawa tayo ng hotdog pan. Medyo higpitan nyo, kagaya nyan, yung pagro-rolyo, para hindi siya bumubuka. So, ayan, gawin lang natin to lahat. Nagkaroon pala tayo dito ng 25 pieces ng dough. Kagandahan nga sa 500 grams ng flour, magkakaroon na tayo ng 25 pieces ng donut. Medyo malalaki to ha. Pagka-rolyo ko nga sa kanya, ay nilagay ko na yan dito sa grease nating pan. Papaalsahin natin to sa loob ng 1 oras o 1.5 oras. O umalsa siya ng nasa 60 to 70%. Okay? Para nga sa mas magandang pagpiprito, gumamit ulit ako dito ng Crisp Fry na frying fats. Ang ganda talaga nitong pamprito, hindi lang sa mga breads ha, sa mga empanada, pwede rin to sa chicken, liempo, o kahit ano pa. Napakaganda nitong pamprito, promise. So, ayan, iprito lang natin to lahat. Tatagal lang ng nasa less than 1 minute kada sides yung pagpiprito natin dito. So, after nyan, gagawa na tayo ng filling natin. Napakasarap ng filling na to, chocolate din. Meron ako dyang 1 cup ng light brown sugar, 1/2 cup ng cocoa powder. Huwag yung maasim yung gagamitin nyo para hindi maasim yung kalabasan ng filling nyo, okay? 1/4 cup ng cornstarch, and then, meron ako ditong 1 1/2 cup ng milk. Unti-untiin muna natin yung paglagay sa kanya para pag hinalo natin yan, mawawala na yung buo-buo. Sa mga magtatanong, baka kung pwedeng hindi na gatas yung gamitin sa filling, pwede bang tubig na lang? Pwede naman, kaya lang ang napapansin ko, mas mabilis mapanis compare sa gatas yung gagamitin. Habang niluluto nga to, dire-diretso lang yung halo ko. Tapos kapag ka naramdaman ko na lumalapot na siya, naglagay ako dyan ng 2 tablespoon ng butter or refrigerated margarine, and then hinalo ko pa yan hanggang sa lumapot na talaga. Nilagay ko yan sa malapad na pan para mas mabilis siyang lumamig. Tinakpan ng cling wrap para hindi mag-develop ng skin, and then papabayaan muna natin itong lumamig. Nilagay ko na to sa chiller para mas mapabilis. Pagka lumamig na yan, ganyan yan kalapot. Pero okay lang kasi kapag hinalo natin yan ng whisker sandali, magiging smooth na ulit yan. Ang ganda niyang pang feeling. Medyo fudgy yung atake niyan. Ang sarap talaga, promise. So, ayan na yung texture niyan. Tapos, itinransfer ko na yan dito sa piping bag na may nozzles na pang feeling talaga to. Hindi ko alam ang tawag, nalimutan ko eh. Pero marami niyan sa mga baking store. Pero wag kayong kukuha ng maliit. Malaki na yung bili nyo kasi mahirap magpalaman pag maliit. Baka tumagas dun sa piping bag nyo.
So, ayan, huwag kayong mag-isip ng kung ano-ano, donut lang yan. Tusukin nyo lang ng tusukin and mararamdaman nyo naman pagka nagkakaroon siya ng palaman kasi bumibigat yung donut. Okay? Naubos na nga yung palaman natin and sakto, nalagyan natin siya lahat. Para dun sa ating pang-coat, simpleng-simple lang yung gagawin natin dito. Meron ako dyang 1 cup ng powdered milk, skim milk powder. Yung ginagamit ko yung Milk Boy and 1/2 cup ng powdered sugar. Paghahalu-haluin lang natin yan and then tsaka natin ididip dyan yung ating mga filled donuts. Hindi naman ito mabilis humulas. Medyo tatagal to bago to humulas. Basta, wag nyo lang siya lagay sa initan and hindi naman yan basta-basta magpapawis. Yan, yung natitira. Marami pang matitira ditong pang-coat natin. So, i-sprinkle nyo yan doon sa ibabaw. Then, tikman na natin yung loob. Napakasarap nga nito and pwede nyo siyang ibenta between 15 to 20 pesos each. So, yun na nga mga kalutong tinapay. Sana'y nagustuhan niyo yung ating video for today. Magkita-kita tayong muli. Ito pong mali ang lutong tinapay. Bye-bye!